inaawit po natin. Talagang pinag-aaralang mabuti po yan ng ating music team. Pinag-ahandaan po nila yan, pinapanalangin po nila yan para makasabay po sa team po natin sa bawat buwan na lumilipas. Natapos na nga yung buwan ng June po natin. Naalala niyo pa po ba yung team natin last month, mga kapatid? It's all about integrity. Yung pinag-aralan po natin last month sa buhay po natin, sa harap man ng tao o sa harap ng Diyos, tayo ay nananatili sa ating katapatan sa ating Panginoon Diyos. We stand true. Sabi nga ni Pastor Mer sa message na last Sunday, yung pinakamagandang legacy na may papangana natin sa ating pamilya, sa mga mahal natin sa buhay, sa ating mga anak, ay yung makilala nila yung ating Panginoon Jesucristo. Okay po, yan, medyo lumalamig na po ba ulit? Akala ko kasi uminit bigla kanina yun. Namatay yun, praise God po at okay na. And this month po, alam mo po ba yung team natin? For this month, mga kapatid? About ano po? It's all about freedom. We stand free. Ilan ng ating mga pinagdadaan sa buhay, tayo po mayroong kalayaan sa ating paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. No? Pero bago natin iwan yung ating team last month, sana po hindi natin makalimutan yung mga aral na ating pong natutunan, kasi naniniwala po ako na ang salita ng Diyos hindi lang yan informational, kundi transformational. As we continue to study the Word of God, yung salita ng Diyos, binabago nito yung ating buhay. So kaya patuloy natin pag-aralan yung salita ng Diyos, mga kapatid. So this month po, no, yung meron all about freedom yung ating pag-aaralan. May matanong ko ba ang bawat sa malaya po ba kayo, mga kapatid? Malaya po ba tayo? Pwede tanong niyo po yung katabi niyo po ninyo kung malaya ka, kapatid. Yan, para hindi pa nakagapos pa yung Now, when we say freedom, mga kapatid, pag freedom yung pinag-uusapan natin, ano yung pagkakaintindi po natin sa salitang malaya o pagiging malaya? Pag sinabing kalayaan, nagsasabi lang yung Independence Day, NFDO natin. Paano po sabihin ng freedom? No, parang po kasi sa iba, many people believe that freedom is the right to do whatever they want, whenever they want, and however they want. Ganyan po yung definition ng ibang mga tao. May mga tao naniniwala, pag sinabing kalayaan, freedom, no, ito yung karapatan na gawin kung ano yung gusto nila, kung kailan nila gusto, at paanong paraan nila gustong gawin. Ito po yung freedom para po sa kanila. Pero alam niyo po, yung freedom actually exists on different levels. No? Ang kalayaan po natin, maaari natin itong ma-experience sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. No, pag sinabi natin freedom, there's what we call personal freedom. Na ito yung the freedom to be yourselves. Doon makikita natin yung iba, ito yung sinasabi na ito yung kalayaan ko pumili kung ano yung gusto ko, kung ano yung kasuotan ko, kung ano yung gusto ko ipakita sa tao. Ito yung gumagawa ko ng sariling desisyon na hindi kontrolado ng ibang tao. Ito yung, minsan ito, di ba, yung choice natin sa pananamit natin, no, sa mga sinasabi natin, sa pumuhay natin. Ito yung personal freedom na na-experience po natin. Hindi lang personal freedom, but also political freedom. Yan, madalas sa balita, napapanood natin yung the freedom to speak, to vote, and participate. No? Kaya minsan nakikita natin, bakit ang iba meron mga nagrarally, no? Meron mga, baka makailan lang, di ba? No? Sa EDSA ba yun? Napakarami nagrarally, kawawa tuloy yung mga nagtatrabaho, no? Nahihirapan. Alam niyo po, napakahirap po talaga pag may nagtatrally sa kalsada. Nung ako nagtrabaho po sa Manila, sa Menjola, halos araw-araw may nagrarally. Yung dapat sasakay ka na lang ng sasakyan para makarating ka sa trabaho mo, kailangan mo pang maglakad na para makaiwas sa rally. Ganyan, kasi meron tayong political freedom. Yan yung na-experience po ng marami sa atin. And we also have economic freedom. The freedom to build a better life. No? Ito yung pagkakataon natin. Tayo po meron tayong karapatan. Meron po tayong kalayaang magtrabaho, kumita, gamitin yung ating pera sa paraan na gusto po natin na makakatulong para sa atin at para sa ating mga pamilya. Sa yung mga kasama po natin sa bahay na tatamad-tamad, sabihin po natin, gamitin mo naman yung economic freedom mo, kapatid. Galaw-galaw na naman.
freedom ka, may kalayaan ka para magtrabaho. And hindi lang po economic freedom, but also inner freedom. The freedom within ourselves. No, ito yung kakayahan nating piliin kung ano yung pagtugon natin, kung ano yung magiging response natin sa tao. Sa kabila na tayo nasasaktan, di ba? Minsan pinipili natin magpatawad. Yan. We have the freedom about that, mga kapatid. Na kahit tayo nahihirapan, nagagawa natin maging masaya. Minsan kahit may problema tayo, may kapayapaan sa ating buhay. Yung tinatawag natin inner peace or peace of mind because of our inner freedom, kalayaan natin pumili. Pero alam niyo po mga kapatid, pag sinabing freedom, ito kasi ang salitang freedom mga kapatid. Freedom is the ability to live, choose, and express ourselves responsibly without harming others. Ganyan, pag sinabi natin freedom, nakita niyo po yun, dapat merong responsibility yung ating kalayaan. Merong boundary yung ating kalayaan na hindi mo dapat na nasasagasaan yung karapatan, yung kalayaan ng ibang tao. Kasi pag walang boundary, isipin niyo po, yung freedom mo, walang boundary, lahat na lang pwede mong gawin. Lahat na lang pwede mong sabihin. Anong mangyayari? Magulo. Kung lahat ng bagay walang boundaries, hindi po freedom ang tawag doon mga kapatid. Alam niyo po kung anong tawag doon? It is lawlessness. The absence of rules, discipline, and respect for others. Pag walang freedom yan, hindi na kalayaan yun. No? Bro, pag walang boundaries yan, pag walang peace and orders yan, pag walang rules, pag walang laws, hindi na freedom yan. Lawlessness yan. Alam na pala niyo po yung movie na The Purge. Ayan, naalala niyo po yung The Purge. Diba yung movie na The Purge, kung napanood po natin, sa loob ng isang araw, walang rules, walang law, walang lahat ng krimen, valid. So kaya valid pumatay, valid magnakaw, valid kumuha ng masama. So kung ganun yung interpretation natin sa freedom, magulo ang mundo. No? So kaya ibig sabihin, yung freedom po mga kapatid, meron po yung kalakip na responsibilidad. Freedom exists together with responsibility. Malaya kang gawin kung ano yung sabihin mo, kung ano yung gusto mo, na malaya kang gawin kung ano yung gagawin mo, pero hindi ka exempted sa magiging resulta ng ginagawa mo. Malinaw po yan mga kapatid. Meron tayong kalayaan, pero hindi tayo exempted sa mga ginagawa po natin. Marami pa po yan, pag sinabi natin freedom, ang daming aspeto ng buhay ang pagiging malaya. Pero ang pinaka-importante na dapat natin mapag-aralan, ito po yung gusto kong maging focus po natin sa mga ito. It is all about spiritual freedom. Ito yung pag-aaralan po natin sa John chapter 8, 31 to 38. Alam niyo po, kung babasahin po natin sa John chapter 8, yung mula po John chapter 7 to John chapter 8, ito po actually nangyari during the Feast of Tabernacles. No? Ito po yung pista ng tabernakulo. So makikita natin, maganda na maunawaan natin yung setting bago tayo pumasok doon sa ating talata. Kasi sa pagkakataon pong ito, dahil Feast of Tabernacles po ito, pag sinabi natin piyesta ng tabernakulo, ito po yung mga Hudyo na nagkakatipon-tipon upang ipagdiwang, alalahanin yung pagliligtas ng Diyos mula po saan po? Sa Egypto, no? Yung pagliligtas ng Panginoon sa mga Israelita mula po sa mga Egypto, na for 40 years na nandun sila dun sa wilderness po, yung mga Israelita noon. So ito yung pinagdiriwang po ng mga Hudyo ngayon. Inaalala nila yung kabutihan ng Diyos sa kung saan paano iningatan yung mga Israelita sa ilang for 40 years. No? So makikita natin na ang audience ni Jesus Christ dito, mga Hudyo, mga Jewish people, mga Jewish leaders, mga Jewish teachers, mga lahi ni Abraham. Kaya nga sabi doon sa John chapter 8 verse 37, sabi niya, alam kong kayo'y mula sa lahi ni Abraham. Di may pinagsisikapan ninyo akong patayin sapagkat ayaw ninyong tanggapin ang aking turo. Sabi niya, kasama ni Jesus Christ mga Hudyo na naroon. Gusto nilang patayin ang Panginoong Kristo. Hindi dahil po meron siyang ginawang masama.
Hindi dahil nagsinungaling ang Panginoong Kristo, hindi dahil merong nilabag na kautusan ng Panginoong Kristo. Sabi doon, dahil ayaw nilang tanggapin yung katotohanan na tinuturo ng Panginoong Kristo. Ayaw nilang tanggapin. Tayo tanggapin natin sa pagkakataong ito. Ano yung sinasabi ng Panginoong Kristo? Sabi po doon sa John chapter 8, verse 34, sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, ang gumagawa ng kasalanan ay, ano daw po? Alipin ng kasalanan. O, bakit si Jesus nangangaral? No? Bakit sinabi yun ng Panginoong Kristo? Not because of political freedom, not because of social freedom or economic freedom, but because of spiritual freedom. Kalayaan mula sa ating mga kasalanan. Kasi yun yung unang punto na nais ko pong ipahagi sa freedom from bondage. Pwede po natin sabay-sabay basahin yung John chapter 8, verse 36. Ano pong sinasabi dyan? So if the Son sets you free, you will be free indeed. Napakaganda po ng talata. No? Sabi niya, kung tayo ay pinalaya ng anak, tayo ay tunay na malaya. Yun ang pinanghahawakan natin. No? Na hindi na tayo alipin ng kasalanan dahil kay Kristo, siya na yung naghahari sa ating buhay, mga kapatid. That's why pagdating sa kasalanan, there's a big difference dun sa mga taong pinalaya sa kasalanan at mga taong nananatili sa kasalanan. May pagkakaiba po yun at yun yung nais kong talakay ko. Tandaan po natin, tayong mga pinalaya ni Kristo sa kasalanan, we struggle ang pagdating sa kasalanan. Ang kasalanan, inaayawan natin, tinatalikuran natin, pinagdidirihan natin. While yung mga tao na nananatili sa kasalanan na wala pa kay Kristo, they are settling with sin. They are living with sin. So, namumuhay sila sa kasalanan. Kaya ang sabi sa atin doon, unang bagay, yung pinagkaiba na tayo na kay Kristo, we are willing to fight sin. Ganun ba dapat? Ganun ba tayo mga kapatid, no? Pinaglalabanan ba natin ang kasalanan? Dapat ganyan tayo bilang mga na kay Kristo. We are willing to fight sin. Pinagdidirihan natin ang kasalanan, nilalayuan natin ang kasalanan, pinaglalabanan natin ang kasalanan, tinatalikuran natin ang kasalanan. Kasi tayo yung mga na kay Kristo na. Unlike sa taong wala kay Kristo, they are comfortable with sin. Nilalapitan nila yung kasalanan. Nananatili sila sa kasalanan. Hinahayaan nila yung kasalanan na manahan sa kanilang buhay. So that's the big difference, mga kapatid. And also, bilang mga anak ng Diyos, bilang mga anak kay Kristo, bilang mga malaya, we repent and seek forgiveness. And every time, mga kapatid, na gawa tayong pagkakamali, kasalanan, malapit tayo sa Panginoon. With total repentance, hihingi tayo ng kapatawaran sa ating mga nagawang kasalanan, na hinahayaan natin na ang Diyos ipaguhin tayo sa ating pinagdadaanan sa buhay. Unlike sa taong nananatili sa kasalanan, there's no repentance at all. Kaya ang sabi doon sa Hebrews chapter 3 verse 13, yung kasalanan, yun yung nagpapatigas ng kanilang puso. Kasi wala silang Diyos na kanilang malalapitan. And sa atin, when we talk about sin, no, we feel conviction. By the help of the Holy Spirit, ang Holy Spirit ang nag-convict para ituwid tayo, ang Holy Spirit ang nag-aakay sa atin pabalik sa Diyos, at ang Holy Spirit ang nagbibigay sa atin ng lakas para paglabanan natin ang kasalanan. Unlike sa taong namumuhay sa kasalanan, sabi doon, there's no conviction. Kaya sabi sa Galatians chapter 5 verse 17, ang panawagan ni Pablo sa mga taga-Galatia at bawat sa atin, sabi doon, sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu. At ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. So nakikita niyo po, there's a difference ng mga tao na nananatili sa Espiritu at ng tao na nananatili sa laman. Ang sabi doon, magkalaban ang dalawang ito. Kaya, napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyo. By the help of the Holy Spirit, siya yung kumikilos sa ating buhay ng mga kapatid para paglabanan natin ang ating mga kasalanan. So that's why when we talk about sin, we are running toward Jesus. Ang taong nananatili sa kasalanan, they are running away to Jesus. So kaya tandaan natin, when everything na pinagdadaanan natin, pinaglalabanan natin, we always choose Jesus. Unlike sa taong nananatili sa kasalanan,
sarili pa rin nila yung kanilang iniisip. So the choice is yours, kapatid. But only freedom, freedom is found only in Jesus only. Ang kalayaan ay nasa Kristo. You have the choice, mga kapatid. When we are struggling, ang takbo natin papalapit sa ating Panginoon sa Kristo. Sabi po dun sa Galatians chapter 5 verse 13, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Tayo mga malaya na. Sabi doon ni Pablo, ang panawagan niya, ang paalala niya sa mga taga-Galatia, ngunit huwag naman inyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman. Kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. So sabi ni Pablo, ang paalala ni Pablo, tayo mga pinalaya na huwag natin hayaan na yung gamitin yung ating kalayaan para gumawa ng kasalanan. Kundi, ang gawin natin, sumikap tayo na magtulungan, let's encourage one another, strengthen one another sa diwa ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Hindi na tayo nakafocus sa sarili natin. Let's help one another. Kung meron pinagdadaanan yung kapatid mo, tulungan mo. Kung nahihirapan yung kapatid mo, tulungan mo. Maaaring tayo maging instrumento para magpalakasan sa bawat sa pusa atin, mga kapatid. Kaya pangalawang bagay, hindi lang sa kasalanan tayo binalaya, we also have the freedom through truth. Yan, sabi sa atin, John chapter 8, 31 to 32, sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga'y tunay na mga anak. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. So makikita po natin doon, yung mga Hudyo na naroon, naniniwala sila kay Kristo Pero ang problema, walang pagpapasako kay Kristo. Kasi mga kapatid, tandaan natin, the truth is not just something we need to learn, but someone we need to follow. Yung katotohanan, hindi lang natin yan natututunan, kundi yung katotohanan, sinusundan po natin yan. Why? Kasi sabi sa atin sa John chapter 14 verse 6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. So makikita niyo po, yung katotohanan, hindi lang basta natin natututunan yan, yung katotohanan, mismo ang Panginoong Jesucristo na dapat po nating sundan. No? That's someone that we need to follow, mga kapatid. Kaya, alam niyo po yung verse na John chapter 14 verse 6, kasama po yan sa ating I am statement every Wednesday. Sana po, makadalo po kayo sa ating pong Wednesday devotion. Ang ating pong topic ngayon is all about the 7 I am statements of Jesus Christ po, mga kapatid. So, at nung last Wednesday po, nakaisa na. So, kung a-attend po kayo, 6 na lang yung aabutan po ninyo. So, kung hindi pa kayo maka-attend, baka isa na lang yung aabutan po ninyo. So, sana po, nasa yung maganda po yung ating devotion ngayon. We have series of topics na po, mga kapatid, na patuloy po natin na pinag-aaralan ng salita ng Diyos. And naghahandaan po yan ng ating mga speakers. Sana po makasama po tayo every 6:30 p.m. po. Very limited lang po yung time doon kasi may time limit po doon. Kahit gusto namin habain yung oras, hindi pa pwede kasi nga 1 hour lang yung maximum, 1 hour lang po yung oras po natin through Google Meet. Kaya sana po makasama po tayo para lubos natin maunawaan yung mga sinalita ng Panginoon sa Kristo. Tandaan natin, mga kapatid, the greatest freedom is found in full surrender to Jesus Christ. Ito yung katotohanan. Si Kristo lang yung tanging daan tungo sa ating sa ating buhay, mga kapatid. Kasi alam niyo po ang katotohanan, mga kapatid. Minsan ganito din. Maraming tao sinasabi nila sila'y Kristiyano. Sila'y naniniwala kay Kristo. Sinasabi nila kilala nila si Kristo. Pero alam niyo po, nakakalungkot, maraming tao naniniwala kay Kristo, pero hindi lahat nagpapasangko kay Kristo. Kaya nga, sabi nila, yung iba, hindi naman Panginoon si Kristo Yung iba, ang tawag nila kay Kristo, Panginoon. No? Lord, pengi ng blessing. Lord, pengi ng trabaho. Lord, pengi ng protection. Lord, pengi ng promotion. Puro pengi. No? Kaya Panginoon hindi Panginoon. No? That's the sad reality, mga kapatid. Sometimes, we just want provision, but not submission.
Di ba? Minsan, parang ginagawa natin yung genie yung Panginoon natin. Hindi lang tayo ng ina, pero wala tayong pagpapasakop sa Kanya. Pero ang katotohanan, mga kapatid, ay yung merong full submission sa ating Panginoon sa Kristo. Yun yung katotohanan upang tayo manatili sa ating kalagayan. Tandaan natin, sabi doon, John chapter 8, verse 35. Nasa pangatlong point na pala ako sa John chapter 8, 35, mga kapatid. Sabi doon, ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya sa habang panahon, subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Napakaganda po nito, mga kapatid. Pangatlong bagay, freedom for sonship. Sabi doon sa wikang Ingles. Sabay-sabay nga po natin basahin, mga kapatid. John 8:35. So makikita po natin doon sa verse na yun, mga kapatid. Merong dalawang uri ng tao. No, isang alipin na kung saan hindi parte ng pamilya at isang anak na siyang parte ng pamilya. So, tandaan po natin, dun sa binasa natin, we were not just set free from something, we were set free for something. Kabilang tayo sa pamilya ng Diyos. Hindi ka lang basta pinalaya. Ibinilang ka sa pamilya ng Panginoon. Itinuring kang anak ng Diyos pamagitan ng Panginoong Kristo. Pwede mo ba sabihin sa katabi mo, kapatid, kapamilya ka? Parang umiiling yung iba yata gusto ka puso So, ngayon tayo, no? We are family. Sabi nga kanina ni Sister Lisa, no? We are family here in the church. Magkakapatid tayo. Hindi lang tayo pinalaya sa kasalanan. Pinalaya tayo para tayo ay mapabilang sa pamilya ng Diyos. No? Kaya, napakaganda no? yung kalayaan na ating natanggap. Sabi sa Galatians chapter 4 verse 7, ginawa na kayo ng Diyos ng mga anak at hindi na mga alipin at kung gayon kayo'y mga tagapagmana. Hindi na tayo alipin. Nakita niyo yung transition, mga kapatid, from slavery to sonship. No? Dating alipin, tayo ay may tunurin ng mga anak ng Diyos. Dapat tayo, kaya ang gandang pakinggan no, na tayo ay pinalaya, pinatawad ng Diyos at itinuring niya tayo bilang kanyang mga anak. Kaya makikita natin yung difference ng slavery to sonship. So, ang isang alipin, he lives for acceptance. No? Nakikita ko natin na ang taong namumuhay sa kasalanan o ang taong alipin, meron siyang dapat gawin, meron siyang dapat patunayan, meron siyang dapat maabot no? Para siya tanggapin. Tayo, bilang mga anak ng Diyos, wala kang dapat patunayan, wala kang dapat pagmalaki sa Panginoon, wala kang dapat sabihin na magaling ka. Wala ka pang ginagawa, minahal ka na ng Diyos. Pinatawad ka na ng Diyos. Pinalaya ka na ng Diyos. No? Yun yung kaya we live from acceptance, mga kapatid. Dahil mahal tayo ng Panginoon. And ang alipin, he walks in fear. Samantalang tayo, we walk in confidence, mga kapatid. No? Ang taong nasa alipin, di ba, experience, di ba, pag ikaw nangangamuhan, anytime, why you walk in fear? Kasi anytime na magkamali ka, pwede kang parusahan, pwede kang palayasin, no? Pwede kang palitan. Pero tayo, we walk in confidence, mga kapatid. Not because of ourselves, but because of Jesus Christ, na siya yung nagbigay daan tungo sa ating kaligtasan. No, tayo hindi na namumuhay sa takot, mga kapatid, kundi tayo ay namumuhay na mayroong katiyakan. Yung confidence na yon ay hindi sa sarili natin, kundi dahil sa pag-ibig, biyaya at katapatan ng Diyos sa bawat isa po sa atin. That's why, even slavery, they don't have inheritance, mga kapatid. Nakita ka na ba ng alipin na pinamanahan? Hindi, ang pinapamanahan, yung kapamilya, yung anak, yung kadugo. No, ganyan ang buhay ng isang alipin. Walang pamana sa iyo, walang ibibigay sa iyo. But tayo, bilang mga anak ng Diyos, meron tayong tatanggapin. Kaya matanong ko lang po kayo, mga kapatid, ano bang pinakagusto nyong tanggapin sa ating mga Diyos? Pinakamagandang regalo, mahalan tayo sa matanggap sa ating ano po, parang wala po kayong wala po, alam mo, meron po tayo naman ng buhay na walang hanggan. Oh, maganda po yun, buhay na walang hanggan. Ano pa?
yung rewards, no? Nagaling sa Panginoon. Pero alam niyo po, para sa akin, ano yung pinakamagandang pwedeng matanggap ko sa Panginoong Diyos? Yun yung makasama ko siya sa langit na bayan. Yun lang sa kanya. Yun yung natin, ang makasama natin ang Panginoong Diyos sa langit na bayan, mga kapatid. And ang slavery, we obey sa out of pressure, and tayo, we obey out of love. Kaya tandaan natin, mga kapatid, sa ating paglilingkod, hindi tayo naglilingkod dahil kailangan tayo. Sa ating paglilingkod, lagi natin tatandaan, bakit tayo nagmi-ministeryo, bakit tayo nagsiserve, bakit tayo tumutugtog, bakit tayo nagpapaawit, bakit tayo nag-aaral, hindi dahil kailangan tayo, ginagawa natin ito dahil mahal tayo ng ating Panginoon Diyos. Kung ito yung reason bakit tayo nagsiserve, dinidiscourage ko po kayo. Dapat yung ating ginagawa, while we are doing this, mga kapatid, ginagawa ko to dahil alam ko na ako ay mahal ng Diyos at patuloy kong nararanasan yung pag-ibig ng Diyos sa aking buhay. Kaya let's worship and serve the Lord with all our hearts. No? Dahil alam natin, mahal tayo ng Panginoong Diyos. Darating yung araw na hindi na tayo dito nagpupuri. Doon na, sa langit ng bayan, mga kapatid. So, tandaan mo, Galatians chapter 4, verse 7, you are no longer a slave, but God's child. Anak ka ng Diyos at David. Malaya ka na, hindi ka na nalilibig. Iniligtas na tayo ng Panginoong sa Kristo. As a conclusion, mga kapatid, di lang pagtatapos. Tandaan natin, gaya ng ating napag-aralan, true spiritual freedom. Sabi diyan, freedom from the power of sin. Hindi na tayo alipin ng kasalanan, kundi tayo'y pinalaya ni Kristo upang mamuhay ng mayroong kabanalan. And yung pangalawang pinag-aralan natin, freedom through the truth of Christ, na hindi na tayo namumuhay sa kasinungalingan, kundi tayo ay lumalakad ng mayroong katotohanan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, and freedom to live as children of God. Hindi na tayo alipin ng sanlibutan. Dahil kay Kristo tayo itinuring, ibinilang ng mga anak ng Diyos at kabahagi ng kanyang pamilya. Kaya nakikita niyo po yung transition yan from slavery to transformation to eternity. Nakikita niyo po yung transition po na tayo pinalaya ng ating Panginoong Kristo. Now, the challenge that I would like na iwan sa bawat sa po sa atin. Tandaan mo kapatid, Christ has set you free. Pinalaya ka na ni Kristo. Now the question is, will you live like a son or will you live like a slave? Nawa, mangusap yung salita ng Panginoong Diyos about sa atin na tayo ay pinalaya ng Panginoon, na tayo manitili sa kasalanan. Paglabanan natin, hayaan natin ay yung Holy Spirit magbigay sa atin ang kalakasan upang mapagtagumpayan natin kung ano man yung pinaglalakad. Let's surrender it to the Lord, mga kapatid. Surrender natin ito sa Panginoong sa Kristo. Kung ano man yung mga challenges na meron ka ngayon, kapatid, isuko mo ito sa Panginoon. Kasi kung sa sarili mo lang, hindi ka magtatagumpay, hindi ka mananalo. The Holy Spirit ay laging nariyan sa atin para tulungan tayo magbago. Kaya, ito yung panawagan sa bawat sa atin, mga kapatid. Huwag natin sayangin ang kaligtasan, ang kalayaan na binigay sa atin ng Panginoon sa Kristo. Mamuhay tayo bilang kanyang mga anak. Mamuhay tayo, mga kapatid, hanggang sa bating ng araw na sama-sama tayo makarating sa langit ng bayan. Tayo ay manalangin sa Panginoon Diyos. Pakila natin Diyos, manalangin. Salamat po, Panginoong Diyos, sa kalayaan aming nararanasan. Salamat po, Panginoong sa Kristo, dahil Ikaw yung naging daan upang kami maging malaya sa aming kasalanan, upang kami maging malaya sa kasinungalingan, upang kami maging malaya sa pagiging alipin, Panginoon. We are grateful dahil napakabuti mo sa amin. We are grateful, Panginoong Diyos, sa iyong pag-ibig sa amin. We are grateful, Panginoon, because of your grace, because of your mercy. Naririto kami ngayon, malayang nagpupuri, nakakapaglingkod sa iyo, Panginoon.
Dalangin po namin, Panginoong Diyos, na patuloy mong baguhin yung aming buhay. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, na sa aming pakikibaka sa kasalanan, palakasin niyo po kami, pagtagin niyo po kami, baguhin niyo po kami, Holy Spirit. Manahan ka sa bawat sitwasyon. Manahan ka sa bawat Kristiyano na naririto sa Iglesia ng Angeles, saan mo po pinagdadaanan ng bawat sa Panginoon. Inilalapit po namin ito sa iyo. Idinudulog po namin ito sa iyo, Panginoon. Humihingi kami ng kalakasan sa iyo, Panginoon. Alam po namin, Panginoong Diyos, Ikaw ay laging nariyan sa bawat sa puso amin. Ang kailangan lang namin, lumapit kami sa iyo. Tumawag kami sa iyo. Tumakbo kami papalapit sa iyo, Panginoong Diyos. Ikaw ay bumiyakap kami, tatanggapin, Panginoon. Maraming salamat po. Ito ang aming magalang na dalangin sa pangalan ng Panginoong Kristo at sa patubay at gabay ng Espiritu Santo. Amen.